Bumagsak ang tarangkahang bakal sa likuran namin nang may malakas na kalabog na tila bumasag sa aking puso. Malakas ang buhos ng ulan sa Maynila noong gabing iyon. At ako, habang nakaluhod sa bangketa at basang-basa, ay mahigpit na niyakap ang anak kong si Gab habang ang kanyang mga hiyaw ay pumupunit sa katahimikan ng gabi. Ang biyenan kong si Doña Imelda ay kapapasok pa lang kaming itinapon sa kalsada na parang mga aso. Walang pera, walang matutuluyan, wala kahit ano. Ang lahat ng ito ay dahil isang taon na ang nakalilipas mula nang mamatay ang asawa kong si Clara sa isang aksidente kung saan hindi ko man lang nakita ang kanyang katawan. Ang hindi ko alam noon, ang maulang gabing iyon ang simula ng pinakamadilim na katotohanang hindi ko kailanman inakala. Bago tayo magpatuloy, suportahan niyo ako sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe ngayon din. Gusto ko rin kayong batiin. Iwanan niyo sa comments ang inyong pangalan, tinitirhan, at mga ideya. Salamat. Nanunuot ang lamig hanggang sa aking mga buto habang karga ko si Gab sa aking dibdib. Ang 5 kong taong gulang na anak ay nanginginig ng husto, hindi lang dahil sa ginaw kundi dahil sa takot. Ang kanyang malalaking mata ay nakatingin sa akin, naghahanap ng mga sagot na wala ako. Ang estatwa ng Sto Niño na hindi niya sinasadyang na itulak kaninang hapon ay basag-basag pa rin sa loob ng bahay. Nagmura si Imelda na parang baliw. Tinawag si Gab na batang malikot at sumpa, habang si Don Robert, ang biyenan kong lalaki, ay nakatingin lang sa malayo, sa gitna ng duwag na katahimikan na lalong nagpapakaba sa akin. Pa, ginigino po ako, bulong ni Gab sa aking leeg. Hindi ako makasagot, parang may mga batong nakabara sa aking lalamunan. Paano ko ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang na bata na ang sarili niyang lola ay pinalayas kami sa gitna ng bagyo? Paano ko sasabihin na wala kaming mapupuntahan, na ang nanay niya ay nawala 1 taon na ang nakalipas at hindi ko na alam kung paano siya poprotektahan? Eksaktong 1 taon na ang nakalilipas, umalis si Clara para mag-audit sa isang proyekto sa Tagaytay kasama ang kanyang mga matalik na kaibigan na sina Jojo, Rico at Aris. Magpapalipas daw sila ng weekend sa isang rest house para ipagdiwang ang tagumpay ng bagong proyekto ng construction firm ng pamilya. Masaya si Clara noong umagang iyon. Hinalikan niya si Gab sa noo, niyakap ako ng mahigpit at nangakong babalik sa Linggo na may dalang pasalubong. Hindi na siya nakabalik. Lunes ng hapon, kumatok ang pulis sa aming pinto. Nahanap daw nila ang kotse ni Clara na sunog sa ilalim ng bangin sa palikulikong kalsada patungong Tagaytay. Nahulog ang sasakyan ng mahigit 50 metro at sumabog sa pagtama sa lupa. Walang katawan, tanging abo, pilipit na bakal, at ang kumpirmasyon na ang asawa ko ay namatay sa impyernong iyon ng apoy at bakal. Ang mga sumunod na araw ay tila isang malabong bangungot. Sina Jojo, Rico at Aris ay pumunta sa simbolikong burol na may malulungkot na mukha at mga yakap na tila kakaiba ang lamig. Hagulhol ng hagulhol si Imelda. Isinisisi ang lahat sa akin. Kung hindi mo siya hinayaang umalis ng mag-isa, paulit-ulit niyang sinasabi na tila kaya ko siyang ikulong sa bahay. Nag-organisa si Don Robert ng isang libing na walang katawan, isang walang lamang seremonya kung saan alaala ang ibinaon namin sa halip na labi, at doon nagsimula ang tunay na kalbaryo. Nang wala si Clara, wala akong halaga sa Pamilya Santos. Nawala ang aming apartment dahil hindi ko kayang bayaran ang renta. Nawalan ako ng trabaho bilang graphic designer dahil nilamon ako ng depresyon. Si Gab ay nagsimulang magkaroon ng malalang problema sa pag-uugali, mga pag-atong na hindi makontrol, sigaw, at kakaibang kilos na sabi ng mga doktor ay dahil sa trauma ng pagkawala ng kanyang ina. Pero may ibang paliwanag si Imelda. Sinasapian daw ang anak ko o may sira sa ulo, at ako ay isang inutil na ama na hindi marunong magpalaki ng bata. Nang lumipat kami sa mansyon nila sa Forbes Park, akala ko ay pagtulong iyon, napakauto-uto ko. Ginawa akong unpaid servant ni Imelda. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga para maghanda ng almusal, maglinis ng 3 palapag na bahay, maglaba, magplansa, at magluto. Si Gab ay hindi pwedeng gumalaw o maglaro, hindi siya pwedeng maging bata. Tuwing tatakbo siya o sisigaw, paparusahan siya ni Imelda sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya sa kwarto o pagpalo sa kanyang mga kamay. Baliw ang batang iyan, Mateo, sabi niya sa akin sa boses na puno ng lason. Dapat mo siyang ipasok sa mental.
bago pa siya makapatay ng tao. Nanahimik lang ako at nagtiis. Wala akong pagpipilian. Walang pera, walang malapit na pamilya. Matagal nang pumanaw ang aking mga magulang. Nakakulong ako sa bahay na iyon na parang hayop sa hawla. Hindi kailanman nakialam si Don Robert. Nagbabasa lang siya ng diaryo ng tahimik, humihitit ng mamahaling sigarilyo, at umaalis para sa mga misteryosong meeting na umaabot ng ilang oras. Ngunit noong gabing iyon, nagbago ang lahat. Naglalaro si Gab sa sala nang hindi sinasadyang matabig ang mesa kung saan nakapatong ang estatwang relihiyoso ni Imelda, isang porselana mula sa Europa na libo-libo ang halaga. Nahulog ang estatwa at nagkapira-piraso. Ang sigaw ni Imelda ay napakalakas na akala ko ay babagsak ang kisame. Hindi ko na kayo kaya. Lumayas kayo sa bahay ko ngayon din. Lumuhod ako sa harap niya, nagmamakaawa, umiiyak. Patawad po, Doña Imelda. Aksidente lang po. Hindi sinasadya ni Gab. Babayaran ko ang estatwa. Magtatrabaho pa ako ng husto. Gagawin ko ang lahat. Huwag niyo lang kaming itapon. Wala kaming mapupuntahan. Tiningnan niya ako ng may matinding pandidiri na nagpalamig sa aking dugo. Wala akong pakialam. Sawang-sawa na ako sa inyong dalawa ng anak mong may sakit. Mamatay kayo sa kalsada kung gusto nyo, pero hindi ko nabubuhayin ang dalawang linta. Pumasok si Don Robert nang marinig ang hiyawan. Tiningnan ko siya nang may desperasyon. Don Robert, parang awan nyo na. Kausapin nyo siya. Gabi na at umuulan. Kahit hanggang bukas lang po. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Tumalikod lang siya at umakyat sa hagdan. Hinila ni Imelda ang braso ko nang may malupit na lakas. Kinaladkad ako sa pinto. Itinulak si Gab palabas at isinunod ako. Ang bakal na pinto ay nagsara ng may malakas na kalabog na tumatak sa aking pandinig na parang sentensya ng kamatayan. At heto kami ngayon sa ilalim ng malakas na ulan sa gitna ng gabi. Walang masisilungan. Humahagulgol si Gab at hindi ko alam ang gagawin. Naupo ako sa basang bangketa, niyakap siya ng mahigpit at umiyak kasama niya. Pakiramdam ko ay gumuho na ang buong mundo sa amin. Hindi ko alam noon na ang gabing iyon ang simula ng isang mas malaking bagay. Hindi ko alam na ang kamatayan ni Clara ay hindi pala aksidente. Hindi ko alam na ang mga taong pinagkakatiwalaan ko ay sila ring sumira sa buhay ko. Pero malapit ko na itong matuklasan at kapag nangyari iyon, ang impyernong pinagdadaanan ko ngayon ay magmumukhang simula pa lamang. Naglakad ako sa ulan ng ilang oras, hila-hila ang kamay ni Gab habang siya ay humihikbi at nadarapa sa bawat hakbang. Ang mga kalsada ng Forbes Park ay disyerto sa oras na iyon. Ang mga sasakyan ay humaharurot, tumatalsik sa amin ang maruming tubig. Walang humihinto, walang tumitingin. Hindi kami nakikita. Dalawang anino, sa gitna ng lungsod na walang oras para sa mga naghihirap. Sa wakas, nakarating kami sa isang hintayan ng bus kung saan nakasilong kami sa ilalim ng yero. Naupo ako sa malamig na bakal na upuan at pinandong si Gab sa aking kandungan. Nanginginig siya kaya nagkakalog ang kanyang mga ngipin. Hinubad ko ang aking basang jacket at ibinalot sa kanya. Sinusubukang ilipat ang kakaunting init na natitira sa akin. Pa, bakit po galit sa atin si Lola? Tanong niya sa maliit at basag na boses na nagdurog sa aking puso. Hindi ko alam ang isasagot. Paano ipapaliwanag sa isang bata ang kalupitan ng tao? Paano ko sasabihin na ang sarili niyang lola ay itinuturing kaming basura? Hindi siya galit, anak. Pagsisinungaling ko. Malungkot lang siya dahil sa nanay mo. Makikita mo, bukas ay magiging maayos din ang lahat. Pero hindi ko iyon pinaniwalaan. Walang magiging maayos. Mag-isa na lang kami sa mundo. Walang pera, walang pagkain, walang matutuluyan. Ang desperasyon ay sumasakal sa aking dibdib na parang isang higanteng kamao. Tumingin ako sa madilim na langit at naisip kung nakikita ba kami ni Clara. Kung naroon man siya, tiyak na galit siya sa akin dahil hindi ko maprotektahan ang aming anak. Mga kaibigan, ang bawat kwentong ibinabahagi ko ay lumalabas araw-araw. Pero ipapakita lang ito ng YouTube sa inyo kung pipindutin nyo ang pulang button ng subscribe. Pindutin ang subscribe, i-on ang bell, at hindi nyo kailanman mapapalampas ang isang kwento. Salamat. Nakatulog din sa wakas si Gab sa aking dibdib, pagod na pagod sa kaiiyak. Nanatili akong gising. Nakatingin sa ilang sasakyang dumadaan at nag-iisip kung ano ang gagawin ko. Wala akong pamilya. Namatay ang mga magulang ko sa isang aksidente noong 20 anyos ako. Wala akong kapatid.
Ang mga kaibigan ko ay lumayo matapos mamatay si Clara dahil naiilang sila sa aking depresyon. Ang pamilya Santos lang ang mayroon ako at pinalayas nila ako na parang asong may kurikong. Naisip kong tumawag sa shelter pero wala akong cellphone. Kinuha ito ni Imelda ilang buwan na ang nakalilipas dahil wala raw akong dapat sayangin na oras sa social media habang maraming trabaho sa bahay. Naisip kong pumunta sa pulis pero anong sasabihin ko? Hindi iligal ang pagpapalayas ng biyenan. Wala akong karapatan sa bahay na iyon. Nakakulong ako. Mabagal na lumipas ang mga oras. Ang ulan ay humupa hanggang sa maging ambon na lang. Ilang tao ang nagsimulang dumating sa bus stop, naghahanda para sa kanilang trabaho. Tinitingnan nila ako ng pasulyap-sulyap ng may awa o pandidiri, pero walang kumakausap sa akin. Nakayuko lang ako, nahihiya, nararamdaman ang bigat ng kabiguan sa aking mga balikat. Nang sumikat ng bahagya ang araw sa gitna ng kulay abong ulap, nagdesisyon ako. Hahanapin ko si Elena, ang nakababatang kapatid ni Clara. Hindi kami kailanman naging malapit. Si Elena ay isang babaeng malamig at malayo ang loob, na nagkaroon ng magulong relasyon kay Clara at sa kanilang mga magulang. Pagkatapos ng libing, bigla siyang nawala. Pero siya na lang ang tanging pag-asa ko. Ang problema, hindi ko alam kung saan siya nakatira. Naalala ko lang na minsan ay nabanggit ni Clara na nagtatrabaho si Elena sa isang advertising agency sa Quezon City. Hindi iyon gaanong detalye, pero sapat na. Sumakay ako sa bus gamit ang kakaunting barya na nahanap ko sa bulsa ng aking jacket. Nagising si Gab sa biyahe, gutom at lito. Pa, gutom na po ako, anging niya. Alam ko, anak, maya-maya ay makakakuha tayo ng makakain. Pangako, isa na namang kasinungalingan. Wala akong pera para sa pagkain, pero kailangan ko siyang pakalmahin. Nakarating kami sa Quezon City bago magtanghalian. Naglakad ako sa mga kalye, hinahanap ang anumang advertising agency na pwedeng pinagtatrabahuhan ni Elena. Pumasok ako sa ilang opisina para magtanong. Sa pangatlo, tiningnan ako ng receptionist ng may inis. Elena Santos? Oo, nagtrabaho siya rito 6 na buwan na ang nakalipas, wala na siya rito. Alam niyo po ba kung saan ko siya mahahanap? Nagkibit balikat ang receptionist. Wala akong ideya. Umalis siya nang walang pasabi. Isa na namang saradong pinto. Lumabas ako roon na parang kinakapos ng hininga. Hindi mapakali si Gab, hila-hila ang braso ko. Gusto ko nang kumain pa. Ngayon na. Gab, tumahimik ka. Sigaw ko dahil sa kawalan ng pasensya. Muli siyang naiyak at pakiramdam ko ay ako na ang pinakamasamang ama sa mundo. Lumuhod ako sa harap niya, niyakap siya. Patawad anak, pagod lang si Papa. Maghahanap tayo ng makakain ha. Nakakita ako ng isang convenience store sa kabilang kalye. Pumasok kami ni Gab at nagnakaw ako ng 2 tinapay at isang bote ng tubig habang abala ang empleyado. Nanginginig ang aking mga kamay nang tumakbo ako palabas. Hindi pa ako nagnakaw ng kahit ano sa buong buhay ko. Pero kapag gutom ang anak mo, gagawin mo ang lahat. Naupo kami sa isang bench sa parke at kumain ng tahimik. Naubos ni Gab ang tinapay sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay naglaro sa lupa. Nakatulala lang ako sa kawalan. Sinusubukang ayusin ang aking isip. Doon ko siya nakita. Sa kabilang dako ng parke, lumalabas sa isang eleganteng gusali, ay si Jojo. Si Jojo Perez. Isa sa mga matalik na kaibigan ni Clara, isa sa mga kasama niya noong araw ng aksidente. Nakasuot siya ng mamahaling suit, may sunglasses, at may kausap sa telepono habang naglalakad patungo sa isang luxury car. Mabilis na tumibok ang puso ko. Nakaligtas si Jojo sa aksidente na may ilang galos lang. Sabi niya, nakalabas siya ng kotse bago pa ito mahulog sa bangin, na sinubukan niyang iligtas si Clara pero hindi na kinaya. Umiyak siya sa libing. Niyakap niya kami ni Gab, nangakong lagi kaming aalagaan, pero hindi niya tinupad iyon. Pagkatapos ng libing ay naglaho siya, hindi sinasagot ang aking mga tawag, hindi na bumalik sa bahay, at ngayon ay narito siya, bihis na parang milyonaryo, walang kahit isang peklat. May hindi tama. Tumayo ako sa bench at nagsimulang sundan siya. Sinundan ko si Jojo sa ligtas na distansya, hila-hila si Gab. Nagrereklamo ang anak ko dahil sa pagod, pero hindi ko siya pinansin. Kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa ni Jojo. Bakit mukhang napakayaman niya samantalang nawalan siya ng matalik na kaibigan 1 taon na ang nakalipas?
Sumakay si Jojo sa isang makintab na itim na BMW at umalis. Napamura ako ng mahina. Hindi ko siya masusundan ng lakad lang. Pero nakakita ako ng bakanting taxi at nang hindi nag-iisip ay sumakay ako kasama si Gab. Sundan niyo po ang itim na kotseng iyon, sabi ko sa driver sabay turo sa BMW. Tiningnan ako ng driver sa rearview mirror nang may pag-aalinlangan. At paano niyo ako babayaran, boss? Mukha kayong walang pera. Tama siya. Mukha akong pulubi, basang damit, magulong buhok, walang ayos. Pero hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Babayaran ko po kayo sa huli, pangako. Emergency lang po. Bumuntong hininga ang driver pero umandar din, nananatiling malayo sa BMW. Sinundan namin si Jojo sa buong lungsod hanggang sa huminto siya sa harap ng isang eksklusibong restaurant sa Makati. Bumaba siya ng kotse at pumasok sa loob ng may kumpiyansang lakad. Hintayin niyo ako rito, sabi ko sa driver. Babalik ako agad. Anong balik-balik? Magbayad ka na ngayon o tatawag ako ng pulis? Wala akong oras para makipagtalo. Tumakbo ako palabas ng taxi kasama si Gab, binabaliwala ang sigaw ng driver. Nagtago ako sa likod ng isang poste sa harap ng restaurant at sumilip sa bintana. Naupo si Jojo sa isang mesa kasama ang dalawa pang lalaki. Nakilala ko agad ang kanilang mga mukha, sina Rico at Aris, ang iba pang kaibigan ni Clara na nakaligtas din sa aksidente. Nagtawanan ang tatlo. Nag-cheer sila gamit ang mamahaling alak may ipinagdiriwang. Hindi sila mukhang mga taong dumaan sa trahedya. Mukha silang mga matagumpay na negosyante na nag-enjoy sa kanilang kayamanan. Nagsimulang magkonekta ang mga piraso sa aking isipan. Ang tatlo ay nakaligtas. Si Clara lang ang namatay. Ang tatlo ay naglaho pagkatapos ng libing. Ang tatlo ay mukhang mayaman na ngayon. At si Don Robert, ang tatay ni Clara, ay ibinenta ang construction firm ng pamilya, 2 buwan lang matapos ang pagkamatay ng anak niya. Isang mabilisang pagbebenta, halos kaduda-duda. Isang kakilakilabot na ideya ang nabuo sa aking ulo. Paano kung ang aksidente ay hindi aksidente? Paano kung pinatay si Clara? Nahilo ako sa naisip ko. Hindi pwedeng totoo iyon. Masyadong masama, masyadong madilim. Pero habang pinapanood ko silang tumatawa, ang binhi ng hinala ay lumago hanggang sa maging isang madilim na katotohanan. May natuklasan si Clara, isang bagay na ayaw nilang lumabas. Hinila ni Gab ang braso ko. Ginigising ako sa aking pag-iisip. Pa, naiihipo ako. Tiis muna anak. Paalis na tayo. Pero may nangyaring nagpabago sa lahat. Isa pang tao ang pumasok sa restaurant at sumama sa kanilang mesa. Si Don Robert, ang biyenan ko. Masayang nagbatian ang 4 na lalaki. May tapik sa likod, yakapan at tawanan. Naglabas si Don Robert ng isang makapal na envelope at ibinigay kay Jojo. Binuksan ito ni Jojo, tiningnan ang laman at tumango ng may kasiyahan. Nakita ko ang lahat mula sa labas. Pakiramdam ko ay gumuguho ang mundo sa paligid ko. Kasangkot si Don Robert. Ang tatay ni Clara ay nagdiriwang kasama ang mga lalaking dapat sana ay sumubok na iligtas siya. Ano ba ang nangyayari? Hindi ko na kayang manood. Hinila ko si Gab at tumakbo palayo roon, sumasabay sa mga tao sa kalye. Napakabilis ng tibok ng puso ko na akala ko ay lalabas ito sa aking dibdib. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong makahanap ng mga sagot. Pero paano? Wala akong gamit. Wala akong koneksyon. Wala akong ebidensya. Tanging hinala at galit na namumuo. Noong gabing iyon, natulog kami sa isang shelter sa Tondo. Madumi at maingay ang lugar, puno ng mga desperadong taong katulad ko. Hindi tumitigil sa kaiiyak si Gab dahil sa takot sa mga estranghero at sa paligid. Niyakap ko siya buong magdamag ng hindi natutulog. Iniisip ang lahat ng aking nakita. Kinaumagahan, nagdesisyon akong hanapin ulit si Elena. Siya lang ang pag-asa ko. Kung may nakakaalam ng maruming gawain ng pamilya nila, siya iyon. Laging sinasabi ni Clara na si Elena lang ang may lakas ng loob na lumaban kay Don Robert. Buong araw ko siyang hinanap. Pumasok ako sa mga cafe, agency at studio. Tinanong ko ang pangalan niya ng paulit-ulit. Wala. Hanggang sa wakas, sa isang maliit na cafe sa Quezon City, sabi ng isang waitress, Elena Santos? Oo, kilala ko siya. Laging pumupunta rito iyon. Ayun o, nandoon siya. Huminto ang tibok ng puso ko. Lumingon ako at naroon nga siya. Nakaupo mag-isa sa isang mesa sa sulok, nagtatrabaho sa laptop,
Malaki ang ipinagbago ni Elena mula noong libing. Maikli na ang buhok niya, kulay blonde, at mas payat, pero siya iyon. Lumapit ako sa mesa niya, hila ang kamay ni Gab. Tumingala si Elena at sa isang sandali ay nakilala niya ako. Nagulat siya ng husto. "Elena, kailangan kitang makausap," sabi ko sa nanginginig na boses. "Tungkol kay Clara." Tiningnan ako ni Elena mula ulo hanggang paa, napansin ang aking kalunos-lunos na hitsura. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang laptop. "Maupo ka," bulong niya. Naupo ako sa harap niya. Si Gab ay sumiksik sa tabi ko. Nilalaro ang isang sirang laruan na nahanap niya sa shelter. Tahimik na naghintay si Elena. Tinitingnan ako gamit ang kanyang mga abong mata na mahirap basahin. "Naniniwala ako na hindi namatay si Clara sa aksidente." Bigla kong sabi. "Naniniwala akong pinatay siya at kasabwat ang tatay niyo." Akala ko ay sisigawan ako ni Elena, tatawaging baliw, o palalayasin, pero hindi niya ginawa. Sa halip, lumapit siya sa akin. Ang mukha ay seryosong-seryoso. "Ako rin," bulong niya. "At may ebidensya ako." Huminto ang mundo sa sandaling iyon. Tiningnan ko si Elena, hindi maproseso ang sinabi niya. "Ano?" Naglabas si Elena ng isang USB mula sa kanyang bag at ipinatong sa mesa. "Ilang buwan na akong nag-iimbestiga. Nagpadala si Clara ng email 3 araw bago ang aksidente. Sabi niya, may natuklasan siyang malala sa construction company, na si Papa at ang mga kasosyo niya ay nagnanakaw ng milyon-milyong piso. Sabi niya, isusumbong niya sila. At pagkaraan ng 3 araw, patay na siya." Nagsimulang pumatak ang luha sa aking mga pisngi. Lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang mabilisang pagbebenta ng kumpanya, ang biglang pagyaman ni na Jojo, Rico at Aris, ang kalupitan ni na Imelda at Robert. Pinatay nila si Clara at nakatira ako kasama ang mga pumatay sa kanya. Nagkulong kami ni Elena sa maliit niyang apartment. Payak lang ang lugar, malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Santos. May mga posters ng imbestigasyon sa pader, mga litrato, dokumento at timeline. Ginawang base militar ni Elena ang kanyang bahay. Pagkatapos ng libing, hindi na ako makabalik sa bahay na iyon. Paliwanag niya habang nagtitimpla ng kape. May hindi tama. Si Clara ang pinakamaingat na driver na kilala ko. Walang dahilan para mawalan siya ng kontrol sa kalsadang iyon. Kaya nagsimula akong mag-imbestiga. Isinalpak niya ang USB sa laptop at ipinakita sa akin ang mga file, mga bank record, email at international transfers. Natuklasan ni Clara na si Don Robert, kasama sina Jojo, Rico at Aris, ay kinukurakot ang pera ng kumpanya patungo sa mga account sa ibang bansa. Milyon-milyong piso na dapat ay para sa mga pabahay ay ninanakaw nila. Hinarap sila ni Clara, patuloy ni Elena. Binigyan niya sila ng ultimatum ibalik ang pera o isusumbong niya sila sa mga autoridad. Humingi sila ng oras, sabi nila aayusin nila, at pagkatapos ay inanyayahan siya sa biyaheng iyon sa Tagaytay para patayin. Para patayin siya, pagtapos ko sa pangungusap, tumango si Elena ng may pait. Plano ang aksidente. Si Jojo ang nagmamaneho, hindi si Clara. Alam nila kung nasaan ang pinakamapanganib na kurbada. Alam nila kung paano ito palalabasing aksidente. Pero paano kung? Tanong ko sa basag na boses. Sigurado ka bang patay na siya? Tiningnan ako ni Elena ng may kakaibang ekspresyon sa pagitan ng pag-asa at takot. Iyon ang bagay, Mateo. Hindi ako sigurado. Huminto ang tibok ng puso ko. Anong ibig mong sabihin? Naglabas si Elena ng isa pang folder. Puno ito ng mga malalabong litrato. 3 buwan na ang nakalilipas. Kumuha ako ng private investigator para sundan si Jojo. Sinundan namin siya sa isang lumang farm sa Batangas. Ang lugar ay liblib, napapaligiran ng mga bukid. Pumupunta roon si Jojo tuwing 2 linggo, laging mag-isa, laging gabi. At tuwing pupunta siya, may dala siyang mga kahon ng pagkain, gamot at damit. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato. Totoo nga, makikita si Jojo na pumapasok sa isang malaki at abandonadong lupain dala ang mga grocery bags. Naniniwala ka bang nandoon si Clara? Bulong ko. Halos hindi makapaniwala. Posible. Isipin mo, kung papatayin nila siya, gagana ang life insurance at ikaw ang magmamana. Pero kung mawawala lang siya ng walang kumpirmadong katawan, kontrolado nila ang lahat. Pwede nila siyang takutin, pahirapan, piliting ibigay ang mga password ng bank accounts. Ang ideya na maaaring buhay si Clara, bilanggo,
at naghihirap sa loob ng isang buong taon ay nagdurog sa akin. Bumuhos ang aking mga luha. Kailangan nating pumunta, sabi ko ng may desperasyon. Kailangan natin siyang ilabas doon. Hindi ganoon kadali, babala ni Elena. Hindi tayo pwedeng basta sumugod. May mga bantay ang lugar. Kailangan natin ng plano. Kung gusto nyo pang malaman ang dulo ng kwentong ito, pindutin ang subscribe. Libre lang ito at malaking tulong sa akin. Ilang araw kaming nagplano. Kinontak ni Elena ang investigator na si Jacinto, isang dating sundalo. Silang tatlo ang bumuo ng plano sa pag-rescue. Mapanganib ito, marahil ay illegal, pero wala kaming ibang paraan. Hindi maniniwala ang pulis ng walang konkretong ebidensya at bago pa lumabas ang warrant, baka patay na si Clara. Naiwan si Gab sa isang pinagkakatiwalaang kapitbahay ni Elena. Hinalikan ko siya sa noo bago umalis. Nangakong babalik agad kasama ang kanyang nanay. Tiningnan niya ako ng kanyang malalaking mata. Totoo po ba? Buhay si Mama? Sana anak, sana. Umalis kami madaling araw patungong Batangas. Inabot ng halos 5 oras ang biyahe. Si Jacinto, ang nagmamaneho ng isang lumang pickup na hindi pansinin. Si Elena ay nasa harap, tinitingnan ang satellite maps sa cellphone. Nasa likod ako, balisa ang pakiramdam. Nakarating kami sa Batangas nang papalubog na ang araw. Dinala kami ni Jacinto sa isang murang motel. Doon namin huling nirepaso ang plano. Unang papasok si Jacinto para silipin ang paligid. Kung nandoon si Clara, bibigyan niya kami ng senyas. Pagkatapos, papasok kami ni Elena sa likod habang nililibang ni Jacinto ang mga bantay. Paano? Kung barilin tayo? Tanong ko. Naglabas si Jacinto ng baril mula sa kanyang bag at ibinigay sa akin. E di barilin mo rin sila pabalik. Hindi pa ako nakahawak ng baril sa buhay ko. Natakot ako sa bigat nito. Pero naisip ko si Clara, si Gab, at ang lahat ng nawala sa amin. Alam kong gagawin ko ang lahat. 2:00 ng madaling araw, lumapit kami sa farm. Gaya nga sa litrato, isa itong lumang bahay na gawa sa bato at kahoy. May 2 sasakyang nakaparada sa labas at may ilaw sa ilang bintana. Tahimik na, nauna si Jacinto, naglaho sa mga puno. Ilang minuto ang lumipas bago siya bumalik. May 2 bantay sa labas at isa sa loob. Hindi ko gaanong nakita, pero may narinig akong boses. May tao roon. Si Clara? Tanong ko habang mabilis ang tibok ng puso. Hindi ko alam, pero aalamin natin. Kumilos kami na parang mga anino patungo sa likod ng bahay. Pinutol ni Jacinto ang bakod na alambre. Bawat hakbang ko ay tila kulog sa aking pandinig. Nakarating kami sa bintana sa likod at dahan-dahang binuksan ito ni Elena. Bumukas ang bintana ng may mahinang langit-ngit. Nanigas kami sa paghihintay kung may darating na bantay, pero wala. Tahimik ang lahat. Nauna akong pumasok, bumagsak sa isang bakanting kusina. Sumunod sina Elena at Jacinto. Nanatili kaming hindi gumagalaw, nakikinig. May mga boses na nagmumula sa itaas. Itinuro ni Jacinto ang hagdan. Dahan-dahan kaming umakyat, handa ang mga baril. Pakiramdam ko ay maririnig ang tibok ng puso ko. Nakarating kami sa 2nd palapag. At nakita ang isang pintong may padlock. May ilaw sa ilalim nito. Binaril ni Jacinto ang padlock. Ang tunog ay nakakabingi. Biglang bumukas ang pinto, at ang nakita ko sa loob ay nagpaluhod sa akin. Si Clara. Buhay siya. Nakakadena si Clara sa isang bakal na kama. Payat na payat. May mahabang buhok, at ang mukha ay puno ng mga lumang pasa. Sobrang payat niya kaya halos hindi ko siya makilala. Pero ang kanyang mga mata, ang mga matang minahal ko habang buhay, ay nakatingin sa akin ng may hindi makapaniwalang pag-asa. Mateo, bulong niya sa paos na boses. Tumakbo ako sa kanya habang humahagulgol. Clara, Diyos ko, Clara. Niyakap ko siya ng buong lakas. Nararamdaman ang kanyang mga buto sa ilalim ng aking mga kamay. Mabaho siya, amoy pawis at sakit, pero wala akong pakialam. Buhay siya, buhay ang asawa ko. Paano? Paano niyo ako nahanap? Tanong niya ng mahina. Mamaya na natin ipapaliwanag, putol ni Jacinto. Kailangan na nating umalis. Binaril niya ang mga kadenang nakagapos kay Clara. Nabali ang mga bakal. Sinubukan ni Clara na tumayo pero bumigay ang kanyang mga binti. Matagal siyang nakakadena kaya nanghina ang kanyang mga kalamnan. Tulungan kita, sabi ko, habang isinasaklay ang braso niya sa aking balikat.
Nasa pinto si Elena, nagbabantay sa hallway. May paparating, babala niya. May mga yabag na mabilis na umaakyat sa hagdan. Humanda si Jacinto sa tabi ng pinto. Pumasok ang unang bantay at hinampas siya ni Jacinto sa ulo gamit ang dulo ng baril. Bumagsak ang lalaki. Tara na, sigaw ni Jacinto. Nagsimula kaming bumaba, hila-hila si Clara, nina Elena at ako. Pero nakarinig kami ng mas maraming boses sa labas, mga sigaw at ingay ng sasakyan. Nakita nila tayo, sabi ni Jacinto. Lumabas kami sa kusina, nadara pa sa dilim. Halos hindi makalakad si Clara. Hawak ko siya ng may desperasyon, ayaw ko siyang hayaang mahulog. Nakarating kami sa bakod at itinulak namin siya sa kabilang panig. Nakatawid si Elena, sunod ako. Papatawid na si Jacinto nang makarinig kami ng putok ng baril. Bumagsak siya ng may hiyaw. Jacinto, sigaw ko. Umalis na kayo, sigaw niya habang itinututok ang baril sa bahay. Iligtas niyo siya, wala kaming pagpipilian. Tumakbo kami patungo sa sasakyang nakaparada 100 metro ang layo. Nadara pa si Clara sa bawat hakbang, humihingal sa sakit. May mga putok pa ng baril sa likuran namin. Isang bala ang dumaan malapit sa ulo ko. Nakarating kami sa pick-up, binuksan ni Elena ang pinto at itinulak namin si Clara sa loob. Sumunod ako. Pinaandar ni Elena ang makina. Jacinto, sigaw ko sa bintana. Nakita ko siyang tumatakbo patungo sa amin. Ika-ika. Lumabas ang mga bantay sa bahay at nagpaputok. Humaharurot na si Elena nang tumalon si Jacinto sa gumagalaw na sasakyan. Kumapit sa pintong nakabukas. Tulong kaming dalawa ni Clara na hinila siya papasok. Eksaktong bago tumama ang isang bala sa side mirror. Todo tapak si Elena sa gas. Umanid ang sasakyan sa maputik na daan at tumuloy sa highway. Sa likuran namin, hinahabol kami ng mga sasakyan ng mga bantay na may mga nakabukas na ilaw. Bilis pa, sigaw ni Jacinto habang dinudugo ang balikat. Nagmaneho si Elena na parang baliw, kumukuha ng mga kurbada sa mabilis na paraan. Niyakap ko si Clara, pinoprotektahan siya ng aking katawan. Halos mawalan siya ng malay, bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Ang habulan ay tumagal ng maraming kilometro. Sa wakas, lumiko si Elena sa isang maliit na daan at pinatay ang mga ilaw. Nagtago kami sa likod ng mga puno habang pinipigilan ang paghinga. Lumampas ang mga sasakyan nang humahabol sa amin. Naghintay kami ng 30 minuto sa gitna ng katahimikan. Nang masiguro naming hindi na sila babalik, pinaandar ni Elena ang makina at dahan-dahang nagmaneho patungong kalsada. Nagawa natin, bulong ko. Hindi makapaniwala. Hawak ni Jacinto ang kanyang sugat sa balikat. Huwag muna tayong magdiwang. Kailangan nating dalhin si Clara sa ospital. Pero umiling si Clara ng mahina. Huwag. Ospital. Mahahanap nila ako. May kilala akong klinika sa Lipa, sabi ni Elena. Ang doktor doon ay hindi nagtatanong. Nakarating kami sa Lipa nang mag-umaga. Ang klinika ay isang simpleng lugar sa isang liblib na barangay. Tiningnan ng doktor si Clara nang walang kibo. Nilagyan siya ng suwero, nilinis, ginamot ang mga sugat, at binigyan ng antibiotics. Grabe ang pangangatawan niya, kulang sa sustansya at tubig, at may mga bali ang tadyang na hindi maayos ang pagkakagaling, sabi ng doktor. Pero mabubuhay siya. Kailangan lang ng pahinga at masustansyang pagkain. Binayaran namin siya ng kakaunting pera na mayroon kami at nanatili roon buong araw. Malalim ang tulog ni Clara sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon. Naupo ako sa tabi niya, hawak ang kanyang payat na kamay, tahimik na umiiyak. Lumapit si Elena at ipinatong ang kamay sa balikat ko. Hindi pa ito tapos, bulong niya. Sina Jojo, Rico, Aris, at ang tatay ko ay malaya pa. Kung hindi natin sila pipigilan, babalikan nila si Clara. Tama siya. Ang pagliligtas kay Clara ay simula pa lang. Ngayon ay darating ang pinakamahirap na bahagi, ang katarungan. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, sabi ko. Isang bagay na hindi kayang balewalain ng pulis. May ideya ako, sabi ni Clara sa mahinang boses. Lumingon kaming lahat sa kanya. Gising na siya. At may determinasyon sa kanyang pagod na mga mata. Sa farm, pinipilit nila akong mag-video, paliwanag niya. Mga video na umaamin sa mga peking krimen para i-blackmail ako. Pero itinago ko ang cellphone ko. Nirecord ko ang lahat ang kanilang mga pag-amin, ang kanilang mga plano,
Lahat ay nandoon. Nasaan ang cellphone? Tanong ni Elena. Pumikit si Clara, inaalala. Itinago ko iyon sa kulungan ng mga hayop, sa likod ng isang maluwag na bato sa pader sa dulo. Tiningnan ko si Elena. Tumango siya. Kailangan nating bumalik. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang rescue, kundi isang huling sargo. Makalipas ang 2 linggo, handa na ang lahat. Nakabawi na ng sapat si Clara para makalakad ng may alalay. Ang NBI, na binalaan gamit ang mga recording na nakuha ni Elena sa nakatagong cellphone, ay nagbukas na ng formal na investigasyon laban kina Don Robert, Jojo, Rico at Aris. Pero kailangan namin ng huling pasabog. Nag-anunsyo si Don Robert na magdiriwang siya ng isang engagement party kasama ang kanyang bagong partner, isang babaeng mas bata sa kanya ng 30 taon. Gaganapin ang party sa mansyon ng mga Santos, kasama ang mga matataas na tao sa negosyo. Ito ang perpektong pagkakataon para ibunyag ang katotohanan. Nakakuha si Elena ng mga peking imbitasyon. Sina Clara, ako at si Jacinto ay pumasok sa party. Nakasuot ako ng isang formal na barong. Si Clara naman ay nakaupo sa wheelchair, nakasuot ng wig at itim na salamin para hindi makilala. Walang nakapansin sa amin. Puno ng tao ang mansyon. Si Imelda ay mukhang maningning sa kanyang gown. Si Don Robert naman ay nakikipag-inuman sa kanyang mga kasabwat. Tumatawa na parang walang nangyari. Gusto kong sumuka. Naghintay kami ng tamang sandali. Nang hawakan ni Don Robert ang mikropono para magpasalamat, pinatay ni Elena ang mga ilaw. Sa dilim, tumayo si Clara mula sa wheelchair at naglakad patungo sa gitna ng hall. Pumukas ang mga ilaw. Namayani ang nakakangilong katahimikan. Nakatingin ang lahat kay Clara na parang nakakita ng multo. Dahil iyon nga ang hitsura niya, isang patay na nagbalik mula sa hukay. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ni Clara sa malinaw at malakas na boses, gamit ang mikroponong ibinigay ni Elena. Ako si Clara Santos. 1 taon na ang nakalilipas. Ang mga lalaking ito itinuro niya sina Jojo, Rico at Aris, at ang sarili kong ama ay sinubukang patayin ako. Nabigo sila. Ikinulong nila ako sa loob ng 1 taon, pero narito na ako ngayon at dala ko ang ebidensya ng lahat. Sumiklab ang kaguluhan. Sinubukang tumakas ni Don Robert pero napaligiran na ng NBI ang mansyon. Nagsisigaw si Imelda na parang baliw. Naglabas ng baril si Jojo pero mabilis siyang napatumba ni Jacinto. Nagkakagulo ang mga bisita. Sa gitna ng gulo, nakita ako ni Imelda. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Ikaw ang gumawa nito. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Itinapon niyo kami sa kalsada ng anak ko, sabi ko ng mahinahon. Itinuring niyo kaming basura, hinuyan niyo ako, pero ang tanging nagawa niyo ay patatagin ako. Salamat doon. Inaresto ng mga pulis sina Don Robert, Imelda, Jojo, Rico at Aris. Ang mga kaso ay pagtatangkang pagpatay, pagkidnap, pagnanakaw ng kumpanya, at marami pang iba. Ang mga recording ni Clara ay hindi mapapasinungalingan. 3 buwan ang lumipas. Nasa isang maaraw na hardin kami sa Tagaytay, pero sa isang ligtas na lugar. Masayang tumatakbo si Gab habang hinahabol ang mga paru-paro. Nakaupo si Clara sa isang garden chair. Medyo mahina pa rin pero gumagaling na araw-araw. Binibisita kami ni Elena tuwing weekend. Ako na ang namamahala sa construction firm. Nililinis ito mula sa korupsyon at itinuon sa mga proyektong makakatulong sa mahihirap. Si Gab ay nasuri na ng tama at may ADHD pala siya kaya nabibigyan na siya ng tamang gamot at therapy. Hindi na siya nagsisigaw o nagwawala. Masaya na siyang bata muli. Hawak ni Clara ang kamay ko. Ang tapang mo ang nagligtas sa amin. Bulong niya. Ngumiti ako, pero sa loob ko ay alam ko ang totoo. Hindi lang ito dahil sa tapang, kundi dahil sa pagmamahal ng isang amang desperado. Ang likas na instinto na protektahan ang iyong anak sa anumang paraan. Ang instintong iyon ang nagbigay sa akin ng lakas noong wala na akong matakbuhan. Tumingin ako sa asul na langit at naisip, ang pagmamahal ng magulang ang tanging radar na may kakayahang mahanap ang katotohanan sa gitna ng mga abo. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, pindutin ang subscribe at sabihin sa akin sa comments kung anong bahagi ang tumatak sa inyo. Bukas ay mayroon pang bago. Magkita-kita tayo roon.